Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video na to guys, pag-uusapan pa rin natin yung mga trending at saka yung mga in-screen ko din kanina yung mga dinagdag ko at saka yung mga ibang request guys, no? So simulan na natin guys. Kung bago ka lang sa aking channel guys, please don't forget to click Possessional Traders PH kung lalong-lalo na kung bago ka sa stock market guys. So check niyo mo to guys na buy signal lesson na ginawa kong vlog, no? So sa buy signal lesson guys, discuss ko dyan yung uptrend, sideways, downtrend, kung paano ka mag-entry, paano ka mag-exit, paano ka mag-position, paano ka rin mag-cut loss. Ayan guys, so risk management nandiyan guys. So nandiyan yan sa baba ng description, ganun din yung ibang technical or mga lesson guys, no? So lalo-lalo to guys, check nyo tong 10% gain monthly rule at saka my earnings loss in stock market, no? So alam ko makakapagbigay ako ng idea sa inyo dyan guys kung paano ba ini-execute ko yung mga plan ko, yung system ko, yung mga method ko dyan. Check nyo lang yan guys, no? So, at wag na wag nyo kakalimutan guys ang ating Possessional Traders PH Facebook page. Pwede kayo dyan mag-message, magpa-insight, pwede kayo magtanong about stock market. Ayan guys, so dyan nyo lang ako i-message yan or doon sa messenger ko guys sa personal. So, nasa baba din yung description guys. Check nyo lang din guys at saka yung magpapa-insight kayo, message nyo lang ako dyan guys. So, simulan natin dito guys kay Yahoo Finance. So, kita niyan up naman siya at saka yung gold so up din siya, ayan. So sana tuloy-tuloy din yung PSE index natin umakyat para maganda lalo guys. So simulan natin dito guys kay MM. So lagyan natin yung mga news dito sa right side. So baka mamaya tingin-tingin kayo dito guys. So MM guys, so ayan, bumuhos guys, no? So grabe naman to si MM, bumuhos agad. So parang gusto ko na mag-hintay na naman sa 3 pesos yan or below 3.10. So tingnan natin sa 5 minutes chart ko ano nangyari guys. So may lumabas pa na net profit 6.1 million, no. So sa akin guys dito, ang bias ko dito, mas maganda maghintay ka na lang muna sa 3.10. So alam niyo naman guys yung sinasabi ko dati na kapag below 3.10, bodega lang tayo. So ang possible maging support nito itong ano guys 3.13, pero mas maganda na yung magabang na lang kayo sa 3.10 baka mamaya magkabuhusan ulit, no? So baka mamaya magkakaroon ng gap down, abang kayo mga 3.10 or 3.05. So medyo matibay na rin ng 3.0, no? Pero kung sakasakaling bumaba man, saluhin lang natin sa 3.0. So sayang naman yung ano niya, yung ito nung na-break yung ano, no? Mga ganito guys, no? Kapag nakita nyo nabasag yung 3.25 at saka nandito kayo sa 3 pesos, ano kayo, sell na kayo niyan kasi nabasag na yung ano yung itong resistant dati na 3.25 na breakout. So grabe yan kitang-kita ilang ano pa yan, no? Sa bagay, ang hirap din kasi nito kasi nga ito sign of reversal tapos sinundan pa ng green candle tapos ito mahirap desisyonan to kapag ganun. Pero just in case dito pa lang sa 3.31, ayan ano na dapat to, cut loss na agad to 3.31 cut loss na agad. So ayan guys, no. So kapag below 3.10, bodega lang guys, no. So kung makasalo pa tayo sa below 3 pesos, di mas maganda. So abang-abang lang din tayo ulit guys, no. Tulad ulit ng dati, strategy natin kay MM. Next natin CHP. Okay, CHP. So, hello kay Bossing Edge. Ay, hello, Bossing Edge. So, alam ko madalas ka manunood dito. Kina Ma'am Connie, kina Ma'am sino Ma'am sorry Ma'am Grace, ayun. So nasa dulo ng dila ko si Ma'am Grace, sina Bossing Richard, no. So ayan. So sina Bossing Dar. So hello sa inyo guys. So baka naman guys. So maganda pa rin yung ano niya, yung RSI niya nasa 51 pa naman, may momentum pa naman siya. So foreign may lumabas 760,000. So mabagal lang naman din talaga to si CHP. So ngayon napapansin ko sa kanya, so medyo lumalabas yung kandila sa trend line natin sa uptrend, no. So mas maganda kung just in case plano mo bumili, abangan na sa mga 1.5, buy ka near 1.5. So check nga natin sa weekly to. So kung ano nagbago. So halos ayan, no. So medyo nagkakaroon siya sa week ng sideways, no. So halos magsa-sideways dito sa weekly chart niya.
So tingnan natin kung matutuloy yung sideways na yan. So mas maganda naman talaga magawa muna siya ng sideways bago siya mag-pump na tumaas. Ayan guys, no. So parang lumalabas dito, nagkaroon ng higher high, higher low, tapos higher high, gawa ulit ng higher low, no. So plan siguro mag console dito between 1.5 hanggang 1.57. So hangga't kaya naman i-hold lang din. So baka mamaya mag-pump na lang to. So ang kagandahan sa kanya, hindi agad-agad bumababa. Yun ang gusto ko din kay CHP. Pang long term mo, pwede kita mo naman yung moving average 100 natin. Nasa ilalim pa rin. So kaya dito, ayan guys, so foreign, kita mo sunod-sunod pa rin yung bodega lang ng bodega yung ito yung mga maganda. Bodega lang ng bodega yung mga foreign kasi may alam din nila kung paano di-discount yan to si dito. So possible, tingnan natin kung magbabounce ba talaga siya sa 58 or dediretso na tong 64, tataas ng bagya. So dito, kitang-kita na dito guys, no. Itong candle na to, tatlong candle na to, isa, dalawa, tatlo, kitang-kita na yung sideways dito. So possible ang sideways dito mga around 6.3 hanggang 6 pesos ang mga sideways. So kitang-kita na sa candle na to na sideways na talaga yung movement niya, no. So mas malapit sa 6 pesos, buy ka lang ng buy dyan, o kung sakali mabasag man yung 5 pesos, sa 5.9 ka bumili. So check natin sa, nito guys, sa 5 minutes, ayun. So, ayan guys, no. So ito ang magiging support mo sa ngayon muna, yung 6.09, yan magiging support mo. Kapag nabasag yan, abangan na sa 6 pesos, yan ang magiging support mo muna. Yung level ng 6.09. Yan guys, no. So kita nyo guys, yung tulad na sinasabi ko, paliit ng paliit, no. Yung alon niya. So nagkakaroon siya ng curve. So ano talaga ito guys, normal to sa isang sa isang stock na makikita mo, yung malaking alon, lumiliit yan, no. Lumiliit yan hanggang sa maging halos pantay na lang. Yun ang magandang consolidation na pwedeng indecision na yun kung saan na ba talaga mapupunta yung market niyan kapag gano'n. So yun ang magandang hinihintay natin din kayo dito. Na guys, no. So bodega lang din, kaya dito malapit sa 6 pesos guys. So CC, so naudlot to. So MAC din ito, ayan, nag-kiss ulit. So ayan, net po may mga pumasok, ayan. Ngayon guys, ang pinakamaganda lang dito kay C, buy ka lang near 5.55 or dito sa level na to, low nito 5.4, 5.45, buy ka lang dyan near. Ito kasi medyo pilit din na umakyat, sayang yung pagiging konso niya. Unlike doon kay dito, konso siya, hindi ganito ka Pero ang maganda lang sana sa kanya, kung nag-close siya dito above 6 pesos, kaso hindi. So, bumaba pa siya. So, ibig sabihin, magko-konso pa rin talaga to. Abangan pa rin natin yung konso or dito lang sa 5.45 ang abang mo. Ngayon, kapag nabasag yung 5.45, dito nang abang mo sa 5.30. Yan ang mga abang mo. Yan ang mga bili. So, yan ang mga potential na may mga sumasalo. Gamit ka lang ng 5-minute chart just in case para alam mo kung saan sasaluhin. Kasi kung titingin mo naman to sa 5-minute chart, tulad nito guys, no? Check natin to guys, sa 5 minutes ni C. Makikita mo naman dito, tulad nito, nabutas pa to. Nabutas pa tong level na to. So maghahanap ka ngayon ng medyo magandang support. So 5.55 na ang maganda. Ayan, 5.55 na yan ang magandang abangan mo just in case bumulusok pa. So ayan guys, no. Ngayon kung hindi naman tumuloy na, ito na ang magiging reference mo, 5.61. Yan na kapag tumaas yan, ito na muna magiging reference mo. Or kapag lumagpas naman sa 5.8, ito na ang magiging reference mo. So halos support and resistance lang tinitingnan mo diyan guys, no. So basic na lang talaga yung yung pagtingin ng chart. So next natin si ASEN. Check na to si ASEN guys, may good news to yung kay sa India, no. Yung 36M solar farm. So ayan guys, so kita niyo naman yung foreign. Ilang beses ko na sinasabi ito guys na bodega lang malapit sa 3 pesos tapos ito umakyat na. So ayan, so RSI niya 77, no. So pero may mga volume siya, kita mo. So ang atin lang dito guys, tingnan natin, no. So sinasabi ko nga sa inyo, dapat up lang to ng mga pwede ka na mag-take profit or sell ka na ng
50% kapag ito na. Kasi ang 20% nito guys, na ano na 3.73. Kung mapapansin mo, ito 20% lang ang up niyan, ito 23%. So, halos dyan lang nag-range. Kung just in case, kaya mo na take profit ng 50% sa 3.70 o 3.65, mag-take profit ka na. Pero tingnan natin tong good news na to. So, baka mag-up pa siya ng mahigit sa 3.70. So, ayan guys, no? So, just in case, kung gusto mo pumasok, so possible dito sa mga 3.5. So, pero mga 5% lang ng buying power mo pwede mong i-risk dyan. Kasi baka mamaya, di mo kayanin itong level na to, 3.37, or kapag nabasag pa yan, possible pa itong 3.31. Ayan guys, no? So, yung mga dapat inaabangan. So, para alam mo, kapag galing ka sa 3.3, pwede ka pa mag-sell sa 3.5 o 3.6. Ayan. So, next natin si MPI. So, halos review na lang din to sa MPI, guys. So, i-discuss ko na lang din ulit. So, ito kay MPI, buy signal na tayo dito, guys. Pang long term to, guys, no? Pero, pwedeng hawakan mo lang to ng mga ilang weeks. Pwede naman. Nakikita ko, possible mo naman hawakan to hanggang dito, sa level na to. So, just in case gusto mo, hanggang dito, yan sa level na yan. So, meron ka pa rin mga 9% o 8%. So, buy signal pa rin to si, si MPI. So, dito kasi, dito tayo naghalos nagbobod, dito mga part dapat yung malapit sa 3.8, yan ang bodega mo. So, nagkaroon siya ng pullback, tapos dito ka na sa bodega. So, dapat meron ka ng mga gain na sa ganyan na mga sabihin natin dito 3.84. So, meron ka ng 4.43%, no? So, kapag nabasag yung 4.10, dapat may volume na above average. At least, mga ganitong average niyan, yung above average. So, dapat may volume. Basagin yan yung resistance ni MPI. So, buy signal pa rin lagi yan kay MPI. So, uptrend naman yan guys Blue chip. So, uso yata ngayon blue chip ngayon. So, ito guys, congratulations sa mga sumasakay pa rin dito kay SMPH. Ilang beses na natin to na-discuss. So, kung bago ka lang sa akin channel guys, balikan mo yung previous week regarding dito sa SMPH. So, ito, nakabodega ka dito sa baba. Yung nakita natin itong mga candle na to, ayan, bago mag-breakout. So, ayan. So, halos indecision yung candle na to. So, confirmation kung bago ka lang gusto mo mag-entry, hintay ka lang ng confirmation. Pero dito, sa mga may hawak na, hold mo na lang. So, ayan, hold mo lang kasi ano naman to hindi naman masyado malikot to. Dahan-dahan lang din ang pag-akyat nito, dahan-dahan lang din ang pagbaba. So, ayan guys, no? So, bodega lang. Pag nabasag tong 32.11, bodega ulit. So, LTG. So, grabe to si LTG. Grabe yung angat nito. Umangat pa yata nung 9% na to. Ayan, no? So, overbought na to, guys, no? Nasa level ng mga 84, 83. So, net profit may pumasok, 7.6. Ilang 6 na araw na sunod-sunod, oh. So, ito, guys. So, medyo alanganin ng unti yung candle, no? So, hintay-hintay lang kung wala kang bodega dito, guys. Abang-abang ka lang dito sa malapit sa 11 pesos. Kasi kung 11 pesos yan, sa example, 11 pesos yan, 11.02. So, pwede mo pa ma-sell sa mga 8%, 9%, 7%. So, ayan guys. Kung may hawak ka na dito, yung pag-breakout dito, hold mo lang. So, enjoy mo na lang. Enjoy the ride, guys. No? So huwag nyo kalimutan yung thumbs up natin, guys. Maraming salamat. So, hold mo lang. So, medyo risky na to, guys. Mataas na yung, yung RSI nito, guys. Kaya, medyo ingat lang, no? Ingat lang kasi nasa 84, 85 na yung RSI nito. So, check natin kung may history din siya. Ito lang mataas niya So, 83. So, mataas na nga to. No? So, medyo ingat-ingat lang din, guys. Sa mga ganitong stock. Tama ba yung RSI niya? Iyan ang pinakamataas niya. Iyan na yata pinakamataas, guys Ayan na nga halos. So, medyo ingat lang. So, manage nyo lang yung risk nyo. Kung ikaw, medyo kung magsusugal ka dito, magbabay ka dito, dapat mga 5% lang ng buying power mo. Yung handa mong mawala. Handa kang mag-cut loss kahit 10%. So ito, kahit 5% lang ng buying power mo, example, 10%, 5%, sa 100,000 mo, 5,000 lang entry mo. So ang cut loss mo, sabi 10,000 sa 5,000, sa 5,000 na buying power na binili mo,
500 no kaya mong malos. Ayan nga. Pero kung umakyat naman at mabasag yung 12 pesos at dagdag ka ulit. No, so hangga't maaari. Pero mas gusto ko dito kay LTG dahil mataas na yung RSI niya, mag-consume na lang muna dito sa 10.59 o 10.6. Ayan. Para sure. Pero kapag may hawak ka niyan, hold mo lang. So hintay mo na lang yung kapag nabasag itong 10.59, sell mo na. BPI tayo guys. So halos review na lang to guys ha. So medyo bilisan ko ng unti para medyo mahaba kasi to eh. So RSI nito nasa 69. So foreign may pumasok. Ayan guys. So breakout dito sa level na tong 67.59. So ay may good volume pa. So solid pa. So possible pang basagin tong possible pa tong basagin na 69.48. So buy signal pa rin tayo dito, pero kapag nandito ka na sa taas, mas maganda, i-suggest guys kapag dito, kapag bibili ka, hintay mo na lang yung breakout ng 69.48 bago ka bumili. Kasi baka mamaya mautog sa 69.48, bumalik sa 67.59. So ayan guys, no? So manage mo lang yung risk mo, mga 5% lang ng buying power mo. Ayan lang guys. Next natin si EW. So ito guys, tulad ng sinasabi ko pa rin kay EW, bodega lang din to. Kasi wala pang pagkilos na maganda eh. So ayan. So bodega lang ng bodega kasi maganda yung consolidation niya sa level na to. Ngayon kapag nabasag to, itong 9 pesos, sell mo na. Bodega lang yan guys, no? Si EW. So next natin si Meg. Ayan. Si Meg ang next natin guys. Si Meg, ang gagawin natin dito kay Meg guys, ayan. So buy ka lang ng buy lang dito kay Meg. So halos nire-test niya ulit yung niya dito. So ang opening nito 2.99 pero nag-close siya ng 2.99. So halos doji ang kinalabasan guys. Doji ang kinalabasan ng malaking dragon doji. Kapag pinagsama mo itong dalawa, malaki. So ibig sabihin, halos nag-neutral pa siya sa gitna na to. So para sa akin ito, dahil pang long term naman to si Meg, pwede mo siyang pwede mo pa rin mag-buy ka dyan na mag-buy dyan kasi pa rin naman siya, doji pa rin naman yung dalawang candle na yan. So manage mo lang, mga 5% lang yung, manage mo lang yung risk mo, 5%, 10% maximum ka lang ng buying power mo. So next natin is EAI. Ayan guys. Huwag niyong kalimutan yung thumbs up natin guys. Maraming salamat. So si EAI, ayan guys, umakyat na, marangkada na nga. So, nasa overbought level to, 70 plus to. So, sign of reversal, may mga foreign na pumasok. So, may 1.82 pumasok sa kahapon. So, ito guys, ilang beses ko namin ito na-discuss. So, ayan, nabasag nga yung 7.28 dito. Ayan guys, yung pinakamaganda dito guys, buy ka lang malapit dito sa 7.5. Or, just in case mag-retest dito sa part na tong 7.2, bili ka lang. So, halos doji to, medyo alanganin. Bago ka mag-entry guys, verify mo muna yung next candle kasi medyo alanganin yung yung candle na to. So, possible, abang-abang ka lang dito sa mga 7.2, 7.3, so baka mamaya i-retest, no? So, ayan guys, no? So, kapag may hawak ka dyan at nakabili ka sa 694 malapit, hold mo lang. DMC. So, ito, lumipad na rin to si DMC. So, ito guys, si DMC. So, RSI na to, 70 na rin. So, dito, kung gusto mo mag-entry, so, kapag lumalapit dito sa 4.41, buy ka lang. Yan, sa, hindi pala to. Nagbago. Ka lang. So, ayan guys, no. Ang next buy mo dito, dapat mabasag yung 4.5. Kapag nakita mo mabasag yung 4.5 at may volume tulad nito, may volume to. Taas ang volume, 17 million. Buy ka lang, sabayan mo yung pagbasag ng 4.5. Ngayon, kapag nag-close below 4.5, sell mo. Abang ka na lang dito sa mga 4.3. Ayan guys, no? Next tayo, si IRC. Ayan guys. So, si IRC guys, ano lang to, halos bodega mode lang din to guys. Buy ka lang dito guys, malapit sa 1.34 kay IRC. Buy ka lang malapit sa 1.4. Pero kapag yung 1.4 nabasag yan, sell mo na guys, no? So, ganun lang kadali. Tingnan natin support and resistance. Kapag nabasag yung support, sell na. So, next natin SECB. Ayan.
Si SecB may ano to guys may ito press release to, basahin nyo na lang guys. So maganda pa, nasa level pa rin siya ng 62 yung RSI, 64 yung RSI niya. So may pumasok na po rin. So buy signal pa rin lagi tayo kay SecB kasi ano lang naman to, dahan-dahan lang talaga mga bangko to guys, no. So ayan, kung hangga't sinasalo siya ng moving average 50, maganda yan guys. Ngayon kung medyo gusto mo maging kampante, kung just in case mag-retest, abangan mo dito sa 93.96 or 94, no. So just in case gusto mo naman pumasok na, buy ka lang muna mga 5% lang ng buying power mo. Tapos kapag nabasag tong 97.06, add ka lang ulit. So mabagal lang to guys, si SecB pang long term talaga, pang long term kasi talaga to eh. Si next natin SCC. So halos ano lang natin to, si SCC review. Buy signal pa rin to si SCC guys. So overbought na to guys, 18 na no. So nakikita natin possible ang consolidation niya muna ang 11.8. So hangga't nandiyan sa 11.8 malapit, buy lang. Kapag nabasag, sell mo na. Kasi baka possible balikan tong 11.03 or itong level na to 11.4. So ayan guys no. Balikan niyo yung mga discussion ko kay SCC guys no. So yung mga position natin dito sa level na to, sa mababa pa yan eh. Next natin AGI, bodega tayo malapit sa 7. So umakyat na rin to eh. Di na mapigilan ba? Ayan oh. So nasa overbought na rin 70. MACD okay na rin. So ayan guys, hangga't malapit sa 7.25, bodega lang. So or dito kaya just in case subukan mong hintayin dito sa 7.4. So diyan ang buy mo para hindi naman masyado kapag bumaba ng unti. Hindi ganun kalaki yan. Pero up kasi siya ng 4.9% eh. Ang hinihintay kasi natin dito, mabasag tong 7.68. Kasi kapag nabasag po yung 7.68, yan guys, no? Pag nabasag yan, ito ang next natin, yung 10 pesos. Yan ang next natin, 10 pesos guys, no? So yan, 32% pa yan. Yan ang next target. Kaya maganda dapat may bodega ka na kay AGI para sa 10 pesos na yan. Next natin, FGen. Ang dami na nang review ko dito, no? So ito si FGen. So just in case gusto mo pasukin, hintayin mo muna dito malapit sa 25.5. Ang buy mo malapit sa 25.5. O kaya kapag nagkaroon ng ganito, yung low na 25.5. Ayan. So, yun mga maganda. Nagkaroon siya ng buntot pero pinush pa rin siya ng buyers. Ayaw pa babain. So, the more na mas malapit siya sa 25.68, buy ka. Pero kapag nag-close below 25.68, sell mo na. So, possible baka dito yan magano sa 25.27. SPC. Ito guys, no? So, pangalawang linggo ko na ito dinidiscuss, no? So, ayan guys. So, mataas na rin to. Nasa around 81. So, kapag nandito ka siya sa level na malapit sa 88, nagko-correction siya. So, yun ang maganda. Ito, isang level na to. Nagkaroon siya ng correction dyan, no? Yan, no? Correction muna. Tapos, umakyat ulit siya. So, all-time high to guys, Yung 52-week nito, all-time high. So, ang tiniting natin possible, malapit dito sa 10.66, yan ang buy mo. Ngayon, kapag nabasag yan, so, dito nang abang mo sa support level na 10.29. Ito kasi minus support lang to. So, may doji yan. So, medyo magandang level na 10.65. Abang-abang ka lang dyan. So, kasi doji na to guys. So possible correction tulad nito. So, ang ganda sa kanya kapag nagko-correction, naggaganyan, nagko-konso. Ayun, konso ulit to. So, hintay tayo ng konso dyan around 10.6 hanggang 10.9. Ayan guys, no? Next natin si IDC. So, si IDC ang next natin, guys. Si IDC ito, buy ka lang malapit sa 2.4. Kapag malapit sa 2.4, buy ka lang. Kapag nag-close below 2.4, sell mo na. So, at least, just in case, malapit ka sa 2.4, sabihin natin mga level na, 2.47. Tapos dito, may chance ka pa mag-sell. So, hindi masyado malaki yung risk mo. So, maganda yung possible pa maging maganda yung profit mo. Pwede mo pa i-hold.
Next natin si nickel. Kasama ko pa pala si nickel. Alam ko, naalis ko na to. So, nandito na eh. Sabay natin si nickel. So, nickel. Buy near 3.4 guys ha. Buy near 3.4. So, mga ganito. Kasi, ang hinihintay natin yung breakout dito sa 3.75. Actually, maganda tong candle na to. Kasi, bumaba siya, pero pino siya ng buyers. The more na mas malapit sa 3.4, buy ka lang guys, no? Tapos, kapag nabasag 3.4, nag-close below 3.4, sell mo na. Next natin, si MBT. So, ilang beses na rin natin na-discuss to sa MBT, no? So, MBT, ayan. So, ang ganda ng nag-retest muna dito, tapos umakyat bigla, no? So, dito, ang maganda guys, buy ka lang near 4.9 or 41, ano? So, 40.9, buy ka lang near dyan or 40.5. Tama ba? 41 pala. Buy ka lang sa malapit sa 41, ayan. Kapag nabasag itong mga buntot nito, abangan na lang dito sa 40 pesos. So, ang ganda nangyayari sa kanya, Konso. Doji to, nagkaroon pa siya ng spinning top. So, ito, sign of reversal. So, iniintay lang natin dyan, another green ulit para tuloy-tuloy na. Kasi, kung dito lang ulit siya, possible, ito na lang ang konso niya. So, discuss na rin natin yan dito sa breakout, no? Magkano na ba earnings nyo? Simula dito sa 36.36. Yan yung guys. So, 36.36 yung pagkakaano ko dyan guys. No? Ayan. So, mayroon ka pa yung 13%. Ayan guys. Congratulations sa mga MBT. So, ang ganda pa rin ng trend niya. Uptrend pa rin naman din yan si MBT. So, green. So, kay ma'am, ito yung green. Dapat nasa kayo mo taga itong malapit sa 2.38. Ito guys, i-discuss ko dito guys yung So, 71 na yung nito, RSI nito. Check na natin MACD nito. So, okay na rin ang MACD, sign of reversal. So, ito guys kung mapapansin nyo kasi ugali nito ni Green. Bago umakyat to guys, gumagawa muna to ng box guys. Ayan guys, so, gumagawa muna ng box yan. Magawa ng box yan guys. Tapos yan, no. Yan, gumagawa muna ng mga box yan guys bago umakyat yan guys. So, dapat ito napapansin nyo kung paano umakyat yung isang stock ko. Gumagawa muna ng box yan dito sa level na yan, no. Gumagawa muna siya ng box bago umakyat. So, ito, tingnan mo, dito yung level, sabi ko, malapit sa 2.38, buy ka lang. So, ito, umakyat na siya ng 5.75, sayang. So, nag-close pa above 2.56, may volume pang maganda. Yun ang maganda sa kanya. No, so, yun ang sinasabi natin, kapag binasag yung resistant, dapat may volume na maganda. Tulad niyan, no? So, maganda rin ang fundamental nito, halos parehas ni ASEN, no? So, ayan guys, no? So, ngayon, ang tinitingnan natin ulit, magkaroon ulit siya ng sideways dito sa taas. Kasi, ganun ugali niya guys eh. Akyat muna, ayan, sideways, ayan, kung minsan bumababa na unti, tapos akyat ulit, sideways, akyat, ayan, sideways, akyat ulit, sideways, or kung hindi sideways, price correction agad, tapos akyat na agad, no? So, mas mabilis ang price correction kaysa sa sideways na or konso ng time. So, ayan guys, no? Next natin si DNL. Congratulations sa mga nakasalo nito kay DNL. So, DNL natin, so na-discuss na rin natin itong nakaraan nung linggo. So, ayan yung breakout dito, may volume, no? So, ang hinihintay na lang natin dito, ma-break yung 6.15. Dapat, kapag nakikita mo mabibreak yung 6.15, buy ka na. Kasi ang next mo dyan, guys, ito na ang next mo dito. Yung 6 pesos na yan, dito ang next mo, possible itong level na to. Mga 7.5. Mga 7.5. Pwede ka dyan mag-TP kapag nagkaroon siya ng, kung sakala mag-conso siya dito sa 6.15 above, possible pa itong abutin niya itong itong level na to. Yan, mga 8.31, 8.3. Possible yung abutin yan or yung 8.5. So, ayan guys. So, medyo maging aware tayo dito kapag nabasag to na 6.15. Ano ba RSI nito? So, maganda pa RSI nito guys. Oh. Nasa 68 pa lang. So, possible pa yan na 6.15 basagin.
Next natin, si Meralco. Ayan guys, isa sa mga blue chip na mabagal, no? So, Meralco halos nag-sideways muna to. Oh. Sideways, so sayang yung basag niya sana dito. Oh. So, ang maganda dito kay Meralco, ang hintay mo lang dito, hanggat malapit siya sa 285, buy ka lang. Kasi ito, dalawang retest na yun, tapos binalak ng buyers, no? Kapag malapit sa 285, buy ka lang. Kapag nag-close below 285, sell mo na. Kasi possible yun, abang mo dito, 2.8 na lang. So, mas mga dapat nakaka-position ka na bago mabasag yung resistant sa 291. So, next natin si Jollibee. Ayan, Jollibee. So, Jollibee guys. So, long term, long term to guys, no? So, ang ganda ng akit ni Jollibee. Binasak yung 1.69. Ngayon, ang possible na pwede natin makita kay Jollibee, sa 169, sa 166.48, possible siya mag-conso dito sa ababaw. Mas maganda na yung guys. Kapag nakita nyo guys, nagkaroon ng conso dito sa ababaw, yan na ang buy mo, yung level na yan. At least nabasag niya na yung resistant na yan. So, next na babasagin yung 183. Ngayon, check natin RSI nito. So, nasa level medyo mataas na rin, no? So, mas maganda kung mag-conso siya dito bago niya basagin yung 183 bago dumating dito sa level ng para sagrado tayo sa 210. Kapag nag-conso siya dito sa 166 above, possible yung 210 na yan. Ayan guys, no? So, sabagay dito, kaya mo naman i-long term to. Kung kaya mo naman i-long term ka naman, huwag mo nang isipin yung sinasabi ko na dito ka na mag-buy sa above 166. Any area, any range, pwede ka mag-buy kapag long term. So, ayan guys, no? Manage nyo lang lagi yung risk nyo. So, yung mga ayaw maipit. So, AC. Ayan. Next natin si AC. Si Ayala Corporation. So, kasama din to ni guys, ni AC na. So, yung news kay AC, nandito din kay AC. So, to guys, bodega lang to si AC. Malapit sa 687. Bodega lang. Bodega lang na bodega to kay AC. So, hinihintay natin yung breakout dito sa short downtrend. Ayan guys, bodega lang malapit sa 687. Next natin si Macro Asia. Ayan. Macro Asia. So, Macro Asia guys, so alam niyo naman to. So, mga so services din to sa mga airlines. So, magandang niya, pasag niya dito sa sa resistant ng 5.15. So, ang next na, dahil solid candle to at maganda ang volume, possible basagin niya yung 5.91. Ngayon, kapag hindi, mas magandang tingnan natin dito na mag-conso siya sa above 5.15. Dapat mag-conso siya above 5.15. Check na natin 5.28 na to. Hanggang dito. Mga ilan yan. So, 12%, medyo malaki pala yan. So, hintay lang muna tayo. So, medyo mahaba. Napaka-bullish ni MACD kapag binasag niya yung 5.91 na yan. Ngayong araw na to. Pero ang ina-expect natin, mas maganda at least mga 3%, 4% lang, kahit 2%. Unti-unti yung pagbasag niya dun sa 5.91 para mas maganda. So, ito, kung nakita mo to yung resistance nito, nabasag to at may volume, dapat mga ganito, nasabayan mo na to. No? So, lalo sa mga closing, dapat nasabayan mo na to. Para just in case, nakasabay ka na, mayroon ka ng position na maganda. So, ang pag-position mo dyan, may mga 5%, 10% ka lang na position ng buying power mo. Next natin si Tech, ito umakyat na rin to. So, gumanda na rin to eh. Kahapon ko na-discuss to guys, no? Si Tech, yung request kasi sa akin to eh. So, ayan, 57 na, maganda na to guys, 57 na si Tech, yung may momentum na talaga guys. At saka ang gusto ko sa kanya, pinasag niya yung 5.5 na sinasabi ko guys, no. So ayan guys, so ang tinitingnan lang natin dito yung isa na moving average 50. So kailangan wag siya mag-close below 5.66 or dapat sagad na tong 5.55 kasi breakout niya rin tong 5.55 na to eh. So dapat yan lang yung pinakasagad niya. Yung 5.5 na yan. Sorry, 5.55, 5.5. Tapos itong 5.66. Pero mas maganda guys,
Kapag makikita nyo mabasag tong 5.9 o 5.91 at saka may volume na tulad nito, sabayan mo na. Lalo na kapag mag-close. So sabayan mo na kasi next resistance 6.25. So posisyonan lang naman yan guys. Ang stock market posisyon lang naman eh. Mas mababa position mo, mas maganda. So next natin SM. So, SM guys, bodega lang din to. Ayan guys, bodega lang. Hanggat malapit dito sa 864 or dito sa breakout dito sa, ayan, no, level na to, 900. Malapit sa 900, bodega lang guys. Kasi, ang hinihintay natin, mabasag tong downtrend na to na short trend, no? So, ayan. So, bodega lang yan kasi pang long term naman to si, si SM. Next natin, tapos si SMP Gold. So, medyo, ano pa pala ako, mga 5 pa pala. Akala matapos na ako. So, ito si P Gold. Gamit lang kayo ng, guys, 5 minutes. 5 minutes short pag pumapasok kayo dito. So, long term to, guys, no? Nasa taas kasi yung, yung moving average 100, oh. So, sa tingin ko, yung mas malapit dito sa 40.45 na buy mo, mas maganda sa itong support na to. Ngayon, kapag nabasag tong support na to, 40.45, sell mo na. Ayan guys, no, yan lang. Kapag malapit dyan, buy. Kapag nag-close below, sa tingin mag-close below 40.45, sell ka na agad. Kasi maghahabol ulit ng panibagong support yan. Hanapin natin yan baka dito sa level ng 35 o 36. Next natin, si PHR. Ayan, no? PHR. So, check nyo lang yung, dito, yung company disclosure ni PHR. So, ang ganda na ng MACD niya. Malapit ng sign of reversal niya. May foreign na rin na pumasok. So, ayan guys. So, dito guys, 3.2 yung natin, yung magiging support natin kasi nag-close siya above 3.2. So, yan ang magiging support natin. Ngayon, just in case, gamit tayo ng pivot retracement dito. So, from bottom, ayan. Ayan, bottom. Hanggang dito. So, just in case, no, umakyat ulit siya. 3.2 yung pinaka-safe mo, guys. Ngayon, titingnan natin kung anong iakyat. Kapag ganito, guys, magamit lang kayo ng pivot retracement, akyat nyo lang. So, 3.33, possible maging resistant yan. At ito pa rin yung resistant na 3.70. Ayan, guys, no. So, mas malapit sa 2.85 or mga 3 pesos, mas maganda ang buy mo. Kaya, PHR. So, mga ganito, ewan ko lang yung guys, yung yung company disclosure nito, kung advantage pa, kahit ako nahihiwagaan sa niya talaga guys sa disclosure nito. So, yung 32.8%, 32.8 discount. So, ayan guys, no. So, medyo, mo lang guys, so manage mo lang yung risk mo guys, no. So, next natin si PAL. So, alam naman natin, meron ng mga biyahe yung mga airlines natin sa Pilipinas. So, kasama to si Philippine Airline. Just in case magkabuusan man, grabe to, pakabulik masyado. Tingnan natin guys, no. Saktong-sakto dun sa resistant natin, no. Dito sa level na to, tapos yung up na to. So, ayan, 7.37 safe yan sa luhan. Tsaka itong 7 pesos na lang. Yan ang mga abang mo kapag nag-pull back 7.07 o 7 pesos. Yan ang abangan mo. So, mga ganito, ang hirap namin habulin to guys. So, possible kapag inahabol mo pa to at hindi matuloy, sunog ka. Kasi ito na lang guys, oh. Kapag dito kasi 7.59 nakabili, ito na lang ang sell point mo, 12%. Okay lang sana kung mga 5% mag-sell ka na. So, mas maganda sa 0.5 ka lang ng pivot retracement mag-abang or sa 7 pesos. Next natin, si PNB. So, ayun guys, no. So, discuss natin to nung Friday, si PNB. So, hindi ko na diniscuss to nung Sunday, no. So, maganda kasi yung concern nito.
So, ayan guys, buy ka lang above 25.17. Kapag malapit sa 25.17, buy ka lang. Ngayon, kapag nag-close below 25.17, sell mo na. Tapos abang ka na lang dito sa Konso. Ayan, sa 23 pesos na yan, 23.5. No, yung level na yan. So, medyo maganda-gandang resistant pa nito. Possible to minor resistant, 28 pesos. So, Cebu. Alam naman natin sa Cebu, kasama, parehas lang doon ni PAL, Philippine Airline. Ayan guys. So, Cebu, ayan. Tingnan natin yung malapit sa 39.67, buy ka lang guys. Malapit lang dito. Kapag lumalapit ito sa 39.67, buy ka lang. Or dito sa level na tong yung breakout to. Ang ganda ng breakout dito sa level na 41.06 na yan. So, hanggat malapit dyan sa 41.06, buy ka lang. Ngayon, ang next buy mo, kapag nag-close above 44.11, pero dapat may volume yan na pag-break ng resistance. Ayan guys, tapos dyan na lang mag-conso. So, ayan guys, no? Next natin, si GT Cap. So, halos last 2. Pasok tayo guys, no? So, ayan guys. GT Cap, so, ayan guys, maganda ng breakout ni GT Cap dito sa 43.34. So, ito guys, buy lang to kay GT Cap hanggat malapit sa 430.5. So, kapag nag-close below 430.5, sell mo na at abang ka na lang dito sa level ng 407, no? So, ayan guys, no? Pero na-expect ko, dahil ang dalawang malaking volume, kaya niya pang abutin tong 492. So, buy ka lang ng buy dito. Pang ano naman to guys pang long term si GT Cap. So, at saka sinusuportahan naman siya ng moving average 100. Last natin, ito si JGC. JGS ba to? JGC. JGS, ayun, JGS. Meron tong dividendo na 5%. Ayan. So, buy lang ng buy ito. Ang ganda nito, nasa support level pa. Ayan guys, no? So, ayan guys, check natin. Ayan dividend 5%, October, ex-date 27, malapit na to. By next week, tama, 27. So, or baka ngayon, bago dapat Friday, nakabili ka na. So, kailan ba ang Friday? Sa Friday dapat nakabili ka na. Kung 27 to, so by next week to, dapat nakabili ka na. So, or baka Monday. So, basta bago mag-ex-date, dapat nakabili ka na. Ang ganda ng breakout niya, may volume. So, buy ka lang dito guys. So, kapag nag-close 65.68, yun ang maganda pa. Additional entry ulit, additional 5% o 10% ng buying power mo. So, ayan guys, no? So, I hope guys na, na may na-share ko sa inyong idea. Huwag niyong kalimutan guys yung thumbs up at saka share nyo. Maraming salamat.